All right, so welcome to our lesson 5, the social media apps and tools. So as a virtual assistant or freelancer, kailangan natin may mga tools tayo at may alam tayong mga apps and tools para magamit natin for our client. So ano-ano nga ba yung mga social media platforms na dapat na gamitin natin, no? So ito yung pinaka-famous sa lahat, syempre si Facebook. Dito magma-manage ang virtual assistant or freelancer ng mga pages, dito nagpo-post, sumasagot sa messages, at minsan nagra-run din siya ng ads dito. So ito yung pinaka-basic natin pero super powerful dahil dito maraming audience. And then let's have the Instagram. Okay, si Instagram naman para sa visual branding, sa mga reels, sa mga stories, at aesthetic posts. Kung meron kayong nakalagay sa pinaka-proposal ninyo na hahawakan niyo yung social media platforms ng client nyo. So, kung gusto mo ng engagement at followers, dito ka lang mag-focus sa consistency. Alright? Next is, ang pinaka-popular ngayon yung TikTok. Ito yung platform para sa viral short videos. So, hindi kailangan perfect. Kailangan mo lang relatable ka at mabilis makuha yung attention. Next is for LinkedIn naman. If you want to be professional or mga business owners yung target mo. So, dito ka kumukuha ng high-paying clients kung marunong kang mag-position ng sarili mo. YouTube, ito naman yung long-form videos at content library wherein pang long-term strategy to and hindi agad viral pero malakas yung magiging credibility mo if you have a YouTube or yung client mo nagpapagawa sa ng YouTube channel. Pinterest this is a search-based platform na parang Google ng images. Okay? So maganda to if you want to drive traffic sa business ng iyong client. Let's move on sa ating social media scheduling tools. Okay, pag sinabi naman natin social media scheduling, hindi na to yung magiging mano-mano mo na pagpo-post. Okay, so para automatic ang posting mo. So ito si Meta Business Suites wherein free tool to para mag-schedule ka ng Facebook at Instagram post. So ito muna yung gamitin mo kung beginner ka pa lang kasi libre na at mas powerful pa. Si Hootsuite naman, all-in-one scheduler to para sa iba't ibang platforms ng client mo. So, pwede itong pang multiple clients. So, later, I will show you yung mga iba't ibang social media scheduling tools. Si Buffer naman, simple at madaling gamitin lang to ng scheduler. So, perfect kung ayaw mo naman ng medyo complicated na tools. And next one is the later, the visual planner, lalo na ito for Instagram to. So maganda to kung aesthetic yung branding mo. And next is the Metro Cool. Ito yung scheduling plus analytics in one. So pang advanced freelancer na to na gustong magkaroon ng data driven. So check natin ang iba't ibang analytics and SEO tools naman. So para malaman mo kung effective ka, syempre kailangan sinusukat mo yung website traffic ng isang client mo if ever meron nga siyang website. So dito mo makukuha yung mga conversion at yung ginagawa mo, kung tama ba yung ginagawa mo sa Google Analytics. And the other one is the Meta Insights, statistics na ng Facebook at Instagram. So tingnan mo palagi kung ano yung post na palagi nagpe-perform. Right? So, TikTok Analytics, ganun din naman, performance ng video mo, ulitin mo kung ano yung gumagana. Kung sinabi naman natin Sprout Social, ito yung advanced report para sa mga clients. So, pang high-level freelancer na to, no? Si Social Media Blade naman, this one is a tracking ng growth ng accounts. So, pang-monitor to ng mga progress.